binigay. Yung party mo yung party mo na kay Boss B pa. Boss Bangag, Boss Bongbong, Boss Bonget, okay? Wala sa akin o Boss whoever, okay? Sabi niya, talaga ba? Kausap ko na lang si boss. Sa inyo daw inabot. Kinupal niyo ba ako? Sabi nitong namatay, kung may parte ka sa 2M, di 5 na maghahati doon. Pang-apat lang na tao yung yun. Okay? Ano, 250K. Diba? Ang daming pera ng bayan. Yan ang ginagawa ni Lisa Tanas at ng Bangag. Di ba, in-expose ko na yan sa inyo? Sa Facebook page pa lang ni Lisa Tanas, 5 million na ang gastos niya a month. Yung troll farm niya, yung chumup-chup kay Katie, yung nagchupa-chuchup, na itinalaga nilang special envoy somewhere there. Di ba? Yun ang binabayaran ni Satanas. Hello, hi mga palangga, how are you? Ayan, so syempre, andito na naman tayo para mang-balljacks sa mga kalaban ng bayan. Ano ba ang ating pag-uusapan? Syempre, depende sa trip ninyo. Samot-sari. Sino si Boss B? Mga trolls ni Bangag, naggugurgura na ba? At deserve ba? Deserve ba talaga na magurgur o mabaril sa julo yung kanilang trolls? Alright? Alam nyo, di ba sabi ko sa inyo, nung nabaltaan ko na may nagsabi na nagurgur na nga yung trolls ni Bangag, right? Yung propagandist, yung nagpakalat ng kasinungalingan. Kasi hindi ko pa alam kung ano mga pinagsasabi niya in the past. Basta ang pinaka-natandaan ko lang, gumawa siya ng kwento about me. Alam ko, kasi hindi ko naman siya pinapanood. Okay? May mga nagsisend lang sa atin na mga palangga natin, mga viewers natin, na, uy, Miss Marlica, ito, ganito, ganyan. Bigyan ko lang kayo ng konting background kung sino yung babaeng ginurgor. At sabi ko nga, pinatawad ko na siya, pero ang hirap magpaka-plastic. Yes, sabi ni Malaysia, Boss Bangag, Boss BBM. Yeah, si Boss B yon, si Bangag. Actually, tingnan natin ito. Nakita ko yung babaeng yon nung nagsisimula pa lang siya. Alright? Kasi nga, Bangag supporter ako, di ba, dati. So, may mga lumalabas. Alright, nito. Ito yung picture niya dati. Talagang pangit talaga siya, as in kapangit-pangitan. Tapos nagpatangos ng ilong nung naging Bangag supporter na. O ng mga binabayaran na ng Bangag. So, ang kwento kasi niyan, Boss Bonget. Okay? So, sabi ko, patay na, wala nang kalaban-laban, paano pa niya ipagtatanggol yung sarili niya, di ba? Pero bigyan ko lang kayo ng background. Okay? Nung time na Bangag supporter pa ako, may mga nagme-message na, Miss Marlica, merong nag-idolize sa'yo, na ginagaya ka, ganyan-ganyan. Pati salamin ko ginagaya niya. Pati, di ba, yung tawag niya, ngayon ko lang nga nalaman nung napatay na siya, nang tawag pala niya sa kanyang mga nanonood sa kanya, yung mga nauuto niya, nabubudol niya ay mga minamahal. Di ba ang tawag ko sa inyo, hello mga palangga. So, ngayon ko lang nakita, kasi hindi ko naman siya pinapanood, na ginagaya, may mga nagsisend sa akin, pati salamin and everything. Wala namang problema yan eh. Nagayahin ka or what, di ba? Nakakatuwa nga kung talagang ginagaya ka dahil naaliw sa'yo or what, Ngayon, yes, basura talaga. So, ang simula niyan, kasi for sure, hindi yung sa kilala. Okay, ngayon lang natin sa pinag-usapan dito. Pero nung nagsisimula pa lang yan, bago mag-election, nagpapapansin yan sa akin. Pinromote ko pa yan eh. Okay, pinromote ko pa yan sa vlog ko. Ay, follow nyo itong batang ito, kasi nga, bata pa. So, nakita ko dun sa vlog, dahil nga may mga nagsisend sa akin ng mga palangga ko, na itong babaeng ito, bata pa, ganyan-ganyan, ina-idolize ka, BBM din, ganyan-ganyan. So, una ko nakita sa kanya, nasa probinsya siya.
na umaakyat sa puno, na parang probinsya. So ako kasi, alam niyo ako, mahilig ako manood ng mga video, mga vlog na yung mga nangingisda, yung mga taong taong bundok o mga nasa probinsya. Kasi nga na-experience ko 'yun. O so parang nakaka-relate ako, okay. Okay ito umaakyat-akyat sa puno, parang nakakaaliw. Okay, pero before that, may mga nagsasabi sa akin, shout out kay Honey Bunch. Okay, siya kasi yung nagpakilala sa akin diyan. Shout out sa iyo, kababayan ko yan sa Palangga. Sabi niya, ito, Palangga, ganyan, ganyan, ganyan. So, pinromote ko siya sa YouTube channel ko. Nagka-following, ganyan, ganyan. At panahon pa yun ng mga bangag, ganyan, ganyan. So, magkakampi kami dahil bangag di ba? Pero kahit na magkakampi kami, hindi ko siya pinapanood. Hanggang sa nalaman ko na nga lang na pati lahat ng mga sinasabi ko, ginagaya niya na may expose din daw siya, pero yun na nga kasinungalingan. So, nung namatay lang siya, nung na-jutukan siya sa Julo, doon ko lang nalaman na grabe yung pinagsasabi kay Inday Sara. Right? Grabe, imagine nyo Okay, eto lang, dapat, hindi ko na sana pag-usapan kasi patay na. Pero hindi kailangan natin pag-usapan. Right? Ang baba, diligid magsaba. Imagine mo nagpakalat. Hindi natin ipi-play yung toxic niyang video. Okay? Kasi nga bayad ito ni Marcos Jr. Walang pera ito. Talagang mahirap ang buhay sa probinsya. Alright? Dati may mga group chat kami dyan Dati, yung mga ensimada, nung nasa bangag pa ako. Ganyan. Tinutulungan ko yung mga yan para magka-following. Dahil, mamarlikan, chuchu-chuchu, alpot-alpot, yung mga ganyan. Alam mo naman tayo, syempre, ano ba naman yung matulungan mo yung kapwa mo? Kaya lang, nung napanood ko yung sinasabi pala niya kay PRRD, yes, Heidi Karma is a bitch. Totoo yan. Ang sinasabi niya kay PRRD na ang tatay niyong karton, grabe. 'Di ba? Tapos ilalagay daw si PRRD sa garapon, ganyan-ganyan. Then yung gawa-gawa niyang kwento na si Inday Sara pumunta na eto lang yung sa akin chismay, narinig, ito yung bali-balita. Ano sabi niya? Ito yung chismis, mga minamahal. Tinagalog niya lang yung mga palangga. Talagang gaya-gaya. So anyway, patay na siya and I believe deserve niya kung ano man yung nangyayari sa kanya. I think binabawi ko na yung pagpapatawad. Kasi ang hirap patawarin ng taong hindi niya deserve yung patawad kahit patay na siya. At least, maging hudyat sa mga trolls ni Bangag na gumagawa ng kwento. Gagawa ng kwento si Inday Sara. Ano ba yung mga ginawa niyang kwento? Baka hindi ko pa nagpalaglag daw sa ganyan-ganyan. Bakit di mo tanungin si Sandro Marcos kung sino ang ginutusan niyang magpalaglag? Okay? Alam nyo, yung mga bangag, alam mo itong babaeng itong namatay, ginamit yan ng Marcos administration para itapat nila sa akin sa mga expose ko. Alam ko yan, okay? Binabayaran yan sila, mga palangga, nitong boss B nila. Kung sino man yung boss B na yan, boss bangag. Alright? Kasi nga walang pera yan. Okay, walang pera. Nakita ko nga yung mga ensimada doon, di nga pinapakain yan doon, di ba? Doon sa, anong tawag dyan? Sa headquarters nung during the campaign. Kaya nga, nasasaktan ako para sa kanila Masama ang loob ko sa mga bangag. Sabi ko, ano ba to? Kawawa naman to mga vloggers, hindi nila pinapakain, ganyan, ganyan, ganyan. So, grabe yung kasinungalingan. Hindi lang lahat tinitira, pati mga vloggers. Ako, okay, for the first time, okay, ngayon ko lang siya pinatulan kasi kailangan nating malaman. Hindi ko lahat, distraction kasi siya. Siya ay itinalaga ng mga bangag, binabayaran ng bangag na yan, whoever that, yung boss B na yan, boss bangag, na nagbabayad sa kanila kasi allegedly may lumabas na text messages na nag-aaway sila sa 2.5 million. Alam mo, although syempre hindi natin alam kung totoo ba yung screenshot na yon kasi pwede rin gawin yon, but granting, okay, na totoo yung na yon, screenshot na yon, ang sabi, 2 million lang yung binigay. Yung party mo
yung party mo na kay Boss B pa. Boss Bangag, Boss Bongbong, Boss Bonget, okay? Wala sa akin o Boss whoever, okay? Sabi niya, talaga ba? Kausap ko na lang si boss. Sa inyo daw inabot. Kinupal niyo ba ako? Sabi nitong namatay, kung may parte ka sa 2M, di 5 na maghahati doon. Pang-apat lang na tao yung yun. Okay? Ano, tig 250K. Okay? Tig 250K. Actually, mali. Kasi kung 2 million, tapos pang-apat na tao, tig 250K, mali ang computation. Di ba? Dapat tig 500K. Right? Talaga bang 2M lang? Sabi nung nagtatanong, 2.5 ang binigay, wag nyo akong galitin. Bahala ka nga, sabi nung namatay. Maliit lang ang kalookan, ako pa kukupalin nyo. So, hindi natin alam kung totoo yun. Alright? Hindi natin alam kung totoo yung conversation na yon. Pero, eto lang, ilalatag ko lang sa inyo ang mga kasinungalingan yan patungkol sa akin. May mga sinisend sa akin noon na hindi ko lang pinapansin kasi bakit ko naman i-dignify yung kanyang mga kasinungalingan. Nagpakalat yan, ginamit pa yung picture ng anak ko. Right? Baby pa yung anak ko, kinuha nila. Hindi ko na siya friend sa Facebook doon eh. Kasi ang mga friends ko yung mga undersecretary ni Bangag. So ninanakaw nila yung picture ko. Okay, meron silang ginamit na picture ng anak ko na gumawa sila ng kwento. Baby pa, Diyos ko po. Baby ba na yung anak ko daw, anak ko sa, ano ba yun, anak ko sa kung sino-sinong gumawa ng kwento. Magaling gumawa ng, ng kasinungalingan. Kaya may nag-post, hindi siya dapat i-consider na political vlogger. Kasi if you talk about political vlogger, you talk about politics, may alam ka kahit paano. You do your research, nagsasite ka ng mga batas kahit papaano na hindi mo naman kailangan magpaka-abogado, pero yung konteksto mo, it's about politika at para talaga sa katotohanan at para sa bayan, ganyan-ganyan. So anyway, number 1 na pinakalat nito, sa akin, ginamit yung picture ng anak ko na tinanong ko ngayon, nag-send sa akin kanina, sabi ko, anong sinasabi? Kasi ayoko naman na panoorin. Basta ang sabi, yung anak niyo daw po, anak sa kung sinong gumawa ng invento. Okay, sinong lalaki. Basta gumawa. Tapos meron pa pala siyang pinakalat, kanina ko lang nalaman. May pinakalat siyang kasinungalingan na ako daw nung umuwi sa Pilipinas ay nakipagtsoktsakan sa, sa vlogger. May mga ganon, na DDS vlogger, nakipagtsoktsakan. Tapos ang tema ng kanyang vlog, mga minamahal, expose si Maharlika, ganyan-ganyan. Okay, fine. So, yung tungkol sa anak ko sa kung saan-saan, dahil yung nakapagtsoktsakan sa vlogger, kanina ko lang nalaman. Alright? Ay, may nagsisend sa akin, ito tinitira ka niyan. Okay, hindi natin kailangan i-play. Okay? Kasi talagang sinungaling eh. Then, ang ginawa niyan sa akin, nung kasagsagan kasi ito ng expose ko, ito yung ginamit ni Lisa Tanas para pangontra sa expose ko. Sinasabi din niya, hello mga minamahal, may expose tayo ngayon. Gumagawa ng kwento na si Maharlika ay may asawang itim at pinatay niya sa Amerika at siya ay kumuha ng insurance. Okay? May mga naniniwalang tanga, sabi ko nga, hindi ko rin pinansin yon. Ngayon na natin pag-uusapan yon. Kasi, deserve niyang mamatay, sabi ng mga nagko-comment. Mga palangga, okay, kung may pinatay ang isang, lalo sa Amerika, imagine nyo yung kasinungalingan. Di ba, may pinatay ang isang tao, pinatay daw yung asawa, tapos nakakubra ng insurance, tapos nakakalaya pa, nag-enjoy pa in and out sa bansa. So yun, it's the same pattern. Utos siya ni Bangag, ng Bangag administration. Ginamit talaga yan. Okay, ginamit. Kaya natatawa na lang ako, may friends nga ako, natawa na lang sila. Kaya hindi ko sila pinansin, kasi hindi naman ako naapekto dahil alam ko kasinungalingan. So yan yung mga kasinungalingan na ginawa pa nilang series yon. Ginawa pa nilang series yon, mga kababayan, yung mga kasinungalingan, may mga dokumento pa kunwari, nadukot nila sa hospital. So kayo, kahit high school graduate kayo, lalo na pag nasa Amerika, kasi siguro sa Pilipinas, pag pumatay ka at may kaalyado kang katulad di Bangag, baka hindi ka makukulong. Sa Amerika, pag gumurgor ka ng tao,
tapos magki-claim ka sa insurance, bakit bakit ang bangag yung kanilang mga trolls may alam sila na kasinungalingan, pero bakit yung insurance dapat nakulong na. 'Di ba? Nakulong na ako kung katotohanan. So, kaya dinedma ko 'yon. Alright? So, yun yung mga kasinungalingan, mga ginawa ng kwento para sirain ni Satanas ni Bangag yung momentum ng expose ko laban sa pagnanakaw nila na ngayon nakikita nyo na. Flood control, 'di ba? Yung bundle-bundle na pera sa Forbes Park, in-expose ko yan sa inyo, sa Bureau of Customs, lahat, alam nyo na yan, hindi ko na ipapaliwanag yan. Another pinakalat na kwento niyan sa akin, sayang hindi ko na-prepare yung picture, payatan pa ako noon, no? 2009 picture ko, nasa Newport Beach ako, naka-black ako noon, na syempre payat-payatan talagang sobrang kasal yun eh. Nasa cruise ako sa Newport, okay? Kasal ng friend ko. Ginawa nila ng kwento yun daw yung suot ko no, nagpokpok ako sa Cubao. So yung mga ganon, alright? So yung ganon yung mga kwento nila na katang-isip na hindi ka patol-patol, alright? So, hindi ko siya pinansin, hindi ko siya binigyan ng limelight. Okay, since patay na siya, bigyan natin siya ng limelight ngayon. Hanggang sa marinig ko, the same pattern ng kasinungalingan na si Inday, si Inday Sara, ganyan-ganyan. Alam mo, okay lang naman magmura kasi ako minumura ko rin si Bangag. Pero kung walang basis, o gumawa ka lang ng kasinungalingan, nagpalaglag si ganito, pumatay ng wala talagang, hindi naman kayo bobo para maniwala, di ba? Then kotsain si PRRD na karton, ganyan-ganyan, at ilalagay sa garapon. Kaya siya nga unang na ilagay sa kahon. Alright? Ngayon, mga kababayan, mga paid vloggers talaga sila kasi wala silang pera. Nakita ko sila. Mukha silang kawawa doon. Yung mga ensimada, nakita ko yan sila doon sa headquarters. Kaya nga ako nag-alsa noon eh. Ang sabi ko, ano ba naman to? Nung pumunta ko, bakit yung mga vloggers kawawa naman, hindi hindi man lang bigyan ng pagkain. Kung nakafollow kayo sa akin, yun ang maunang sentimiento ko kay Bangag. Kaso lang, nung nanalo si Bangag, ayun, binusog sila. Okay? Binayaran sila. Saan kukuha ang pera yun? Meron pa daw yan sila, mga group tour. Okay? Group tour. Saan kukuha ang pera yan, mga yan? Okay, yung iba doon, Diyos ko, iilan lang naman na nanonood. Paano makakuha ng pera sa papangit pa nila? Diba? Nakita mo naman siya, pangit. So, nung nagkapera, nagpatangos ng ilong, wala naman tayong problema sa pagpapatangos ng ilong. Pero sobra yun, no? Nakikita mo sa comment ng tao, galit na galit. Kumbaga majority ng tao pinagtatawanan siya, di ba? Parang yung kamatayan niya, ang dami talagang nag-rejoice. Okay? So sabi ko kahapon, pinatawad ko na sa kasi patay na siya eh. Pero sana maging lesson ito sa mga paid trolls ng mga Bangag. Okay? Kasi pera ng taong bayan yung binabayad sa kanila. So doon sa report, kanina, I think, pakinggan lang muna natin yung report. I don't know kung napanood nyo. Ang report ito, pakinggan natin. Okay. Gary De Leon, Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito? Cheryl patay ang political vlogger na si Mima Alicia at tinigtigal naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagpaparili ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakaandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan. Nakahandusay, grabe, Taga hindi danas niya, Diba? Nakahandusay daw. City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kalibin niya si alias Nelboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. Nasaan po kayo? Yung partner. Para maubusan ako ng hininga. Sige lang. Laban. Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila si Alicia. Bumaba si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binarig si Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang live-in partner, dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril.
Sinubukan pa ni Alicia na Mga tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in tandem. Dead on the spot si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nelboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Duguan sa tama ng bala at humihingi na saklolo. Habang itinatakbo si Nelboy sa ospital, tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay. Kilala mo ba yung suspect, Nel? Hindi po. Ano yan? Sa negosyo? Hindi ko po alam. Kaya sundan kayo dito. Nandyan po sila nakabang eh. Ayon sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, bagong lipat lamang daw sa Caloocan sina Alicia at live-in partner nito na si Nelboy. Mga 1.5 months po, sir. Sila, ano Opo. pa kilala sa inyo? Nagbayan silang motor, sir. Kasi yung lalaki, sir, ang kausap ko dyan. Wala raw nakakakilala sa dalawa at sa pagiging political vlogger ni Alicia, madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Gumuho sa pakikiramay mula sa mga kapwa pro-BBM page at vloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung... Kaya mo na yan, wala nang kwenta yung balita na yun. Okay? Alright. So, mukhang ako sa nakikita ko, kasi may lumalabas nga, nag-onsehan sila sa pera. Mukhang galit na galit yung gumurgor kasi target ulo eh. Or it's either, kasi pwedeng, di ba ang sabi, bumuko daw sila ng task force. Imagine nyo, gaano ka-special, pero yung mga pinapatay ng mga inosente nating mga kababayan, na mga riders na hindi at large pa yung mga gumurgor, walang task force. Ang aabangan natin dito, paano ito, ano ang flow ng investigation? Kasi yung mga bangag trolls, kasi kailangan kayo dapat natin pag-usapan, yung mga bangag trolls, ang narrative na pinapakalat na inuutos sa kanila ngayon ng gobyerno, i-connect kay Inday Sara. Kaya tingnan nyo, pansinin niya, magta-task force. Sino siya? Okay? Mag-create daw ng task force, mga kababayan. So, sino ano ang gagawin nila? Iti-twist ba nila? Dahil ang sinasabi, nung bago daw siya gurgur, ay may mga posting siya laban kay Inday Sara. Mga julul. Di ba? Araw-araw siya nagpo-post laban kay Inday Sara. Yan, mga lumalabas na ngayon ng mga video. Hindi lang kay Inday Sara, lahat. Lahat ng mga bumabati ko sa bangag. Alright? Kasi nga, mga bayad sila. Kaya nga, ang hirap, di ba? Ang hirap, sabi nila, patawarin nyo na pagpatay na. Pero sabi ko nga, tao lang ako. Nung una, pinatawad ko siya. Pero narinig ko, binaboy niya si PRRD at binaboy niya si Inday Sara sa mga kasinungalingan niyang pagpapalaglag, ganyan-ganyan. Same pattern ng pinakalat niyang kasinungalingan. For sure, si Inday Sara, wala namang, hindi siya pag-aksaya ni Inday Sara kahit isang segundo. Okay? Ako nga, sabi ko, hindi ko siya binlag. Kaya lang nung namatay na siya, ang daming natuwa, ang daming nagdiwang, at may mga lumalabas na may onsehan sila sa 2.5 million, magtatanong ka paano siya maka-afford ng parang malaki yung bahay, tapos may sasakyan. Di ba? Di ba may mga lumabas sa congressional hearing na mayroong, yung in-expose ni Congressman Paulo Marcoleta na sa Presidential Communications, meron silang parang safety box doon na may cash. Di ba? Bumabayad talaga sa troll. Troll itong mga bang. Tsaka tignan mo yung eto lang yun eh. Trying hard. Lalo itong babaeng ito, ginagaya yung salamin ko, ginagaya ko magsalita, pati tawag ko sa inyo mga palangga, tinagalog niya, from mga palangga, minamahal. Ang papangit talaga ng, hindi naman sa pagpipintas, yung mga trolls si Bagag, ang papangit nilang lahat. Okay? Para lang silang hinugot sa putikan, 'di ba? Na ginawang taga dak laban sa atin, Ang dami nila 'yan. Inaraw-araw nila ako, pinagkitaan nila ako, mga kababayan. 'Di ba? Pinagkikitaan ako ng mga 'yan. Tulong-tulong 'yan sila, lalo na yung kasagsagan ng expose natin, yung tungkol nga sa
drug cartel ni Bangag, 'di ba? Yung hoarding, lahat 'yun, lahat ng mga in-expose natin, ginamit ito. Kaya tignan mo, sama-sama sila. Ang pagkakaiba kasi ng Duterte supporters o Duterte vloggers, talagang political vloggers, kasi kami nag-aaway-away din kami. Nakita nyo naman, grabe ang away namin. Hindi kami lalo na ako, independent ako. Okay? Hindi kami nag-iisang bangka na parang sila may kumukumpas. 'Di ba? Nag-aaway-away ang mga Duterte vloggers, nagbabalyahan talaga. Hanggang sa ma-realize nila, 'di ba? Tama naman pala si Maharlika. Nagbabalyahan kami ng bonggang-bongga. Alam nyo yan. Diktikan kung diktikan. Sabi nyo nga, magbati-bati na kayo. Kasi pare-pareho kaming independent. Pero, merong mga double agents. Ihiwalay natin yan. Alright? So ngayon, nakita nyo, may sasakyan, may nakarenta ng bahay, tapos according sa report, may mga business daw na motorcycle, kung totoo yun. Tapos, nagparetoke ng ilong, nagpa ng mukha. Wala namang problema. Okay? Wala namang problema na magparetoke. Kasi sabi ng isa, nainggit si Butod kaya pinagurgur yung babaeng, ano na ba siya ngayon? Babaeng kahon? 'Di ba? Alam ninyo, sabi ko nga kanina sa post ko, lahat naman tayo papanaw. Lahat tayo mamamatay. Wala namang maiiwan sa mundo eh. Pero bago sana tayo mamatay lahat, kung mamatay man tayo, pero mauna na sana yung mga bangag, okay, gumawa ka ng tama. Okay? Dapat may dignidad ka. Kung gusto mo magpaka-political vlogger, huwag ka tumanggap ng bayad ng politiko. Kasi yan yung panuntunan ko sa pagbablog dahil hindi ko naman pinangarap maging vlogger. Alright? Huwag ka magpapabayad, huwag ka magpapagamit. Kaya ako nakikita nyo, kahit mga kaalyado, binabalya ko. Kasi hindi naman nila ako bayad eh. Hindi ako pwedeng utusan kung anong sasabihin ko. Tignan nyo, the likes of Senator Bongo, Bato, Robin Padilla, halos lahat yan sila. Ay, hindi naman lahat. Diba nyo? Even si Inday Sara noon. Ano ang sabi ko kay Inday Sara? Nung nasa bangag pa siya. Ay, naku, Inday, umalis ka dyan. Ano ba bang inaantay mo? You know? Yun kasi freedom natin yun eh. Pero tignan mo yung mga bangag. Sama-sama sila. Iisa ang kumpas nila. Pag inatake ako, sabay-sabay sila. Kasi pag independent ka, may kanya-kanya kayong isipan eh. Di ba yung mga karamihan sa mga Duterte vloggers, maliban na yun sa mga, hindi naman vlogger yun. Okay, hayaan mo na, hindi ko na lang pangalanan. Ngayon, hindi kami pwede magkasabay-sabay kasi hindi naman, ang inisip ko ngayon, ito yung topic ko. Di ba? Hindi kami pwede kasi magkaiba kami ng isip. Si vlogger 2, vlogger 3, ganyan-ganyan. Kung anong gusto niyang topic, hindi pwedeng magkakapareho. Pero ang bangag trolls, pag sinabing atakihin si Maharlika, lahat sila, ako yung binablog nila. Pag sinabing attack Sara Duterte, lahat sila synchronize, ika nga. Pag sinabing atakihin ang INC, atakihin nila. Atakihin si Kibuloy, atakihin nila. Yun ang tawag dun ay may kumukumpas. May nagbabayad, kaya nga may mga lumalabas na nagka-onsehan sila sa 2.5 million. Hindi lang yun. Di ba? Hindi lang yun. Yun na may boss B silang tinatawag. Alright, kaya kayo na mga pangit, okay, na mga gusgusin, na mga bobo, na mga vloggers, alam ninyo, okay, magbagong buhay na kayo. Dahil kayo nag-aaway o pinapagurgur kayo ng amo ninyo dahil marami na kayong nalalaman, in-expose ko to. Nung may isang, bumalik loob na. Sabi ko, mag-ingat ka kasi papagurgur ka. Dahil nagsalta na siya ng kung ano-ano, adikto si Bangag, tapos bigla kang babalik. Kasi alam ko yun. Nagpaalam sa akin yun eh. Nababaliktad kasi kailangan niya ng pera. Pera-pera sila. Ino-offeran sila ng pera. Right? Ngayon, yun ang katotohanan. Kaya sabi ko, mag-ingat ka lang. Sabi ko, hindi kita pipigilan. Naintindihan kita. Oo, dahil wala ka pambiling gamot. Hindi ko naman kayang i-sustain yung kailangan mo sa buhay. Sabi ko, I totally understand you. Kapit sa patalim.
Pag-usapan namin noon, basta wag kaming magtitirahan pareho, ganyan-ganyan. But it just so happened, nagamit sa kongreso, yung mga ganon, di ba? So mag-ingat kayo. Ito'y sinabi ko na in the past. Pag wala na kayong silbi sa mga hayop na yan, gugurgurin kayo. Right? Gugurgurin kayo. Kaya tingin nyo, ang daming natuwa. Kasi itong namatay, sabi nga ng mga palangga, di ba? Deserve niyang, mangyari sa kanya. Pero, well, yeah, yes, deserve niya. Pero kasi, hindi tama yung, hindi naman tama na yung kalaban niya ay binaril siya ng ganun-ganun na lang. Dapat patas ang laban, di ba? Hindi natin alam kung sino nagpagorgor sa kanya, kung si Satanas ba? O yung nakaonsehan niya allegedly dun sa 2.5 million na ito. Kasi magtataka ka eh. Nakita ko yan, nagmamakaawa ng views yan nung nagsisimula pa sa akin para banggitin ko lang yung pangalan. Eh, syempre naman, ang lola niyo mabait, so binabanggit ko yung mga pangalan, ganyan-ganyan, para kahit pa paano magka-following, ano ba naman yung tulong mo, ganun. Tapos biglang laking bahay, nagkakotse, nakakapag-travel abroad, nakakapag-retoke ng ilong. 'Di ba? At ano pa, cash pa. Ako nga, palangga, nasa Amerika na ako, hulugan pa yung sasakyan ko. Tapos sila nakakabili ng cash. Yeah. Yan ang katotohanan. Ako nasa Amerika na ako, hindi ko kaya bumili ng cash sa kotse. Yung Tesla ko, hulugan lang yun. Binabayaran ko, sila nakakabili ng cash. Big question mark yun. Di ba? Yung iba, nagbilihan na ng may mga bahay pa yan. Right? Saan kukuha yan? Ganun ba? Ganun ba sila kumita sa vlogging nila? Okay? Kasi mas marami akong views sa kanila kung tutuusin. Okay? Inkumpara dun sa mga na yun, sa mga ulaga na yun. Saan sila kumukuha ng pera? Kung si Marlica nasa Amerika, anyone here, America, Europe, hindi natin kayang bumili ng cash. Ako hindi ko kaya bumili ng kotse na cash. Pang-installment lang ako. Okay? Sila nakakabili sila. Kasi yun pala, merong mga tig 2.5 million na bigayan sila, kaya naggurguran sila. It's either, hindi rin natin alam kasi ngayon gumagawa pa ng task force ang gobyerno ni Bangag. I-expect na natin na ikukonek yan kay Inday Sara. Ikukonek yan sa atin na mga Duterte support. Yan ang gagawin nila. Right? Tignan mo, nauna pa siyang nailagay sa kahon. Okay? Ako, nag-wish ako na mamatay na silang lahat, yung mga bangag. Pwede nga, ma-overdose na yung mga hayop na yan. Okay? Bakit? Bilang isang tao, meron ka bang, tama ba na i-wish mo sila na magurgur na lang sila? Yes. Bakit? Ninanakaw nila ang pera ng bayan, pinahirapan kayo, ayan, sa flood control budget na ninakaw nila, na ayaw nilang panagutin yung mga kaalyado nila. Di ba? Kung ano pa, pati yung di ba ko, ginagaya din nun. Di ba? Mga minamahal? Ganun siya, ginagaya niya, di ba, mga palangga? Natawa nga ako, sabi ko, oh shit, ang talagang copycat. Ngayon, mga palangga, okay, ganun siya ngayon, mga minamahal. Sabi ko parang, oh my God, talaga palang copycat. Oh, may mga expose tayo, mga minamahal, may mga ganun drama. Trying hard, bobo na. Okay, bobo talaga. Walang originality kasi nga bayad ni Bangag. So, ang ano kasi dito, mga palangga, yung kasinungalingan, I don't know kung kayo dyan ay, pati nga hair ko daw ginagaya, sabi ni Zara Lina. Okay? So, pumapayat na tayo ngayon. Di ba? Nakita niyo ba yung mga V-shape natin? Nag-V na, oh. But anyway, yung yung isang balahura, may condominium. Magtataka ka. Ako nga wala akong condominium sa Pilipinas, hindi ko kaya bumili. Kasi sa Amerika kami, ang mahal ng mga expenses namin dito. Di ba? So yun, mga palangging-ging. Okay. Now, pag political vlogger ka, okay, ako para sa akin yung definition, you are not fighting or commenting sa mga
vloggers actually. Para sa akin yon. Kung gusto mong matawag ka na political vlogger, dapat ang topic mo is about politics. At you talk about yung issue sa gobyerno. Kung ano yung pinaglalaban mo, ano yung mga unfair na ginagawa ng gobyerno, pagnanakaw, smuggling, hoarding, paglustay ng pera, pagigipit, katulad ni Bangag. Kaya kung nakapalo kayo sa akin, okay, hindi ako nagtatopic, okay, ng mga vlogger na yun ang content ko. Unless na lang, okay, na may issue katulad ng mga alpot noon. Pero, after that, nakaguluhan, okay, nailabas ko na yung dapat kong ilabas na information, that's it. Kung gusto mong makonsider ka as political vlogger, unless gusto mong makonsider ka as chismoso, o propagandist, katulad nitong itong bangag vloggers na ito. Kasi ang ginagawa nila, synchronize sila, di ba? Parang sa swimming, synchronization talaga yung mga galaw nila. Okay, titirahin si Maharlika, magpapagawa ng magkwento, katulad ng binanggit, pumatay, nagpokpok, ang may anak sa labas, nakipagkangkangan kay ganito. Lahat puro kasi sinungaling, hindi yan political vlogging. Yan ay propaganda, yan ay disinformation. Kasi kung politika ka, you talk about the issue ng gobyerno, whether nasa Amerika ka man, nasa Pilipinas ka man, hindi yun vlogging ang hindi politika o para sa bayan yung ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay tirahin ng tirahin yung literal na political vlogger. Okay? Kasi kung gusto mong matawag na political vlogger, makipaglaban ka sa bayan. Tapatan mo ko. Sabi ko nga kay Ben Tungaw. Kumusta naman si Ben Tungaw? T-U-N-G-A-W. Ben Tungaw. Sumagot na ba? Pag sinabi kong tapatan nyo ko, hindi ako nagyayabang. Tapatan niyo ko sa pakikipaglaban sa mga bangag, sa sindikatong bangag. Nakita niyo yan araw-araw ang topic ko, di ba? Pero itong mga bangag vlogger, ang araw-araw tinatopic si Maharlika. It's okay, itopic mo ko. Hindi ko naman kayo mapipigil eh. Hindi ko kayo mapipigil gumawa ng kwento. It's okay, pwede mong i-echo. Alam niyo, yung expose ni Maharlika, grabe. Ito si bangag. Talagang polboronic, ito naghakot ng pera. Right? Yun ang political vlogging. Pwede mong i-echo ako, okay lang yan. Maganda ngayon, the more na maraming mag-i-echo sa ating expose, mas maraming makakaalam na tao. Pero yung titirahin mo, gagawa ka ng kwento, si Sara Duterte nagpalaglag, si Maharlika nagpokpok sa Cubao, si Maharlika may ginurgur. Di ba? Talagang paid ka para mangsira ng tao, gumawa ng kasinungalingan. Bakit siya ganun kalakas ang loob niya? Number one, alam niya na hindi ko siya makakasuhan. Kasi nasa Amerika ako at hindi ako makapunta sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ng amo niya. Yes, character assassination. Right? So sabi ng mga tao, deserve niya. Okay? Deserve niyang magurgur siya. Anyway, lahat naman tayo mamamatay, una-unahan lang. Kaya lang, siguro, for sure di na tayo naririnig. Okay? So siguro kung mayroon kayo mga anak na ginagamit ng bangag vlogger, ngayon pa lang umatras-atras na kayo dahil baka susunod kayo ng gugurgurin. Kasi ako, paulit-ulit kong sinabi sa inyo, kung gusto ko lang ng pera, ako ang isa sa pinakamalapit na vlogger kay Lisa Tanas. At siya ang dumidikit sa akin, hindi ako ang dumidikit sa putang inang yan. Hindi ako dumidikit kay Bangag, sila ang nag-i-invite sa akin. Hindi ako sa nagyayabang. Kasi hindi ko sila kailangan. Dahil kung kailangan ko ng pera, hindi na ako umalis sa kanila mga kababayan. Baka isa na ako sa binuboljak-boljak nyo dito. Maharlika, yumaman na. O, di ba? Maharlika, nagparitoke, nagpatastas ng taba. Di ba? Yung pinaka-fastest, way. But, hindi natin kailangan ng fastest way. Magparitoke ng well, I mean, I have nothing against that. Okay, wala akong problema yan. As long as you like it, may pera ka, that's good. Pero kung galing sa pera ng bayan, ibang problema, ibang kaso yan. Kaya nga ako, ayoko ng easy, ayoko ng mabilisan. Or yung, tama bang word? Ayoko ng easy money, ayoko ng
let's say, kung gusto mong gumanda, magpapatapyas ka or ano tawag dyan, maganyan. May kanya-kanya tayo. Gusto ko lagi akong organic. Yeah. Nakakita nyo na ba yung result ng ating calorie deficit diet? You can eat everything, anything, cake, lahat ng pwede mo, basta controlled lang yung calorie intake mo. But hindi yan ang topic natin, pinag-usapan natin gabi. But ganun pa man, instant, yes, for Ma'am Raga. Hindi pwedeng instant. Pero instant ito. Instant sila na, ang tawag ito, na nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng mga bahay, nagkaroon ng mga negosyo, nagkaroon ng mga ilong. Diba? Sabi ni Ken Cato, real talk, ayoko rin dati si Tatay Digong. Sa 27, pag nakita ko ng 21, marami palang ginawa si Tatay Digong. Yeah, alam mo, okay lang na magbatikos. Actually, nagmumura din naman tayo. Okay, ako, grabe ko murahin yung mga jutang genimis na mga bangag na yung mga putang ina na talaga nila. Diba? Okay lang yan. Freedom yan. Pero yung gumawa ka ng kwento na nagpalaglag, nagpukpok, meron pa nga dyan gumawa na, si Marlica may anak sa hapon. Natatawa na lang ako. Kasi hindi totoo. Hindi ito yung maapektuhan kapag totoo. Kaya lang, sila yung nakakasira sa lipunan parang si Ben Tungao. T-U-N-A-W. Ben Tungao na nagpakalat, okay, ng kanyang headline, Maharlika, drug cartel, ganon plunderer. Putang ina yung kapatid niyang plunderer. Si Bangag, si Lisa Tanas, ayaw niyang kalabanin. Nakita niyo, the same pattern. This very Bangag. Ang target ni Ben Tungao, di ba si Maharlika, gagawan siya ng kwento. Masyado ba akong malakas ang dating? Ben Tungao? TNGA? Ob-ob? Asan ka na? Inaantay ko yung sagot mo. Diba? So, yun yung mga ganong klaseng scenario, Ben Tungao. Kung gusto nyong maging political blogger, you talk about bayan, mga politikong tiwali, katulad ngayon, ang pagigipit. Si Senator Alan Cayetano nagsalita, si Erich Sylvester, ayan, isa pa yung hayop na yan, na bumili ng 1.7 million worth na bahay dito sa California na cash. Ayaw imbestigahan ni Ben Tungao. Mga kababayan, di ba, bibitagin natin yan. Maharlika, may kalalagyan ka, magiging baka, baboy, manok ka. Ang corny mo, Ben Tungao. Nasa na siya? Nasagot pa siya. Tapos, i-release yung issue. Di ba? Ang question ko lang naman sa kanya, bakit hindi mo ipinaglaban na dinaya ka ni Amy Marcos at ng COMELEC? Ang sabi mo, ikaw ay tagapagtanggol ng bayan, pero hindi mo na ipagtanggol ang iyong sarili. Ben Tungao, T-U-N-G-A-W, Tungao, slang. Diba? Tumutulong daw sila, pero exploitation lang ginagawa nila. But ganun pa man, etong nangyari ngayon dito sa vlogger na ito, ang dami nating nababasa na deserve niya daw. Right? So, mahirap tanggapin, lalo na yung mga pinagsasabi niya kay PRD, na una pa siyang nagurgur. Diba? Tapos maggagawa si Bangag ng task force chucho. Abangan natin kung ano sasabihin ng kanilang mga task force. Chucho ng investigation. Right? Ano daw? Bakit hindi nakasuhan? Hindi ko alam kasi parang may nagsabi na nabasa ko lang kanina na ang nagpahati daw ng information ay ang abogado ng paid blogger na nagurgur. So, ang yaman, mayroong abogado. Or baka meron na siyang mga kaso. Diba? Pinakita nagurgur na nakahandusay. Ang pangit ng kamatayan niya, no? Pwede talaga. Okay? Synchronized trolling, sabi din Scorpion. Yes. Alam mo, actually, man ako natatakot. Ang gagawin ng mga bangag, ipapagorgor nila yan, di ba? Gorgorzoro, may nagorgor na ba tayo ngayong araw? Ng mga trolls.
Yes, sabi ni Eris Silvestre, mag-move on na lang daw sa flood control. Relax ka lang, masyado kang hot. Sabi niya, pero iba si Eris magsalita eh. Parang basag yung boses eh. Relax ka lang! Masyado kang hot. Ganon-ganon mga putang inan to. Paislang-islang, eh, nagnakaw lang naman ng identity sa Amerika. Nakita mo yan si Tulfo, nagnakaw lang, may nakuha, pati slang-slang niyang bano, eh, ninanakaw pa. 'Di ba? Ito yung mga tatandaan ninyo. Kung gusto nyo maging political vlogger, mga kababayan, dapat ready kayo. Ready kayong bumangga sa kahit sino. Kung hindi kayo ready bumangga, huwag kayo mag-political vlogger. Maging showbiz chismis na lang kayo, madali pa. Mas malaki ang kita sa showbiz chismis. Kaya nga 'di ba, ang daming mga yumayaman din sa showbiz chismis na 'yan. Sabi ko nga, kung gusto ko lang ng pera-pera, yung lahat ng mga chismis dyan, sasakyan natin. Or, hindi na, huwag tayong lumayo. Hindi na ako umalis sa mga bangag. Naging aso na lang ako kung anong iutos nila o tumahol ka, awayin mo si Sarah, awayin mo si ganito. Kasi bayad ka eh, di ba? Ibibendalo mo. Yan, bayad ka. Kaya, yan, nagkaonsehan nga daw sa pera. Hindi nga natin alam kung ano talaga yung mga issue. Pero isa lang ang malinaw ngayon. Ang daming nag-rejoice, ang daming masaya, dahil, natumba yung isang fake news peddler. Okay? Ang dami na ngayong mga krimen, ang daming mga namatay nating mga kababayan, pero hindi magawan-gawan ni bangag ng task force. Meron ba kayong naaamoy? Kasi pinag-synchronize sila ngayon na sinasabi ang huling vlog ni paid vlogger ay si Inday Sara. Inaraw-araw ang mga Duterte. Ginawa nilang content. Gumawa sila ng mga kasinungalingan. 'Di ba? Ang dami nilang ginawa sa kasinungalingan kay Inday Sara, sa akin, sa lahat, even mga lawyers natin, kay Senator Marcoleta, INC, KOJC, taga-atake sila. Sabi ko nga, hindi sila political vlogger. They are bangag vloggers. Kasi hindi mo pwedeng atakihin ng atakihin. Okay? Naiisa kayo, iisa ang vlog ninyo, pare-pareho kayo. Right? So yan yun, mga palangga. Kaya ngayon, yung babaeng yan, ginamit talaga yan para itapat daw sa akin. Diyos ko po. Paano mo naman itatapat yan? Puro chismis, puro kasinungalingan. Nagtataka daw bakit walang burol. Eh di ba kahapon na nangyari? Baka nasa morgue pa. Sabi ni Ana, tinatarget din daw si Sir Harry, si Spokes Harry. Nino? Okay. Ayan, yung mga dyan, ako, mag-ingat-ingat kayo. Kasi pag kumapit kayo sa patalim, ako personal knowledge yan. Hindi yan pwedeng ikabli sa akin. May resibo tayo dyan. Hindi ko kayo gagawa ng kwento. Nagpaalam talaga yan sa akin. Na anak, babaliktad ako kasi wala ako pabiling gamot. Or else, kakasuhan ako ng bangag, o baka patayin ako. Siya mismo sinabi niya yan sa akin. Pag hindi siya bumaliktad, wala siya pambiling gamot, kakasuhan siya, or itutumba siya. Right? Yan ang mangyayari sa inyo, mga bangag trolls. Okay? Yan, marami pa yan. Pati yung dating Duterte supporters na bansot, di ba? Puro retoke din ang nangyari sa kanya. Yan, pag wala na yung silbi, silang silbi, mga kababayan, pwede na silang itapon o gorgorin. Tignan mo yung mga pangyayari ngayon. Ang mga balita ngayon, mga kababayan. Ano ba? Puro gurguran. Tignan nyo. Headline lang ang basahin natin. Alright? Ano sinasabi? Grade 9. Ay, wag yan. Ang sabi dito, lalaking bumaril at gumorgor sa harap ng elementary school sa Rizal. Yan, isang 30 years old na construction worker ang binaril at nagurgor sa harap ng elementary school sa Teresa Rizal. Ayan ang mga headline. Alright? Then, babae na umano'y dumalaw sa puntod, ginurgur sa sementeryo ng Rizal. Alright. Ano pa? Banta ng pamamaril, nagdulot ng kanselasyon ng mga klase ng sa Bacolod. Alright.
Ano yan ang mga headline ngayon na puro kajutan maliban sa impeachment. Habang si Bangag, ayan, ito, ginang na dumalaw sa nakakulong na mister, natagpo ang dedo sa gilid ng creek. Oh, yung mga krimen, puro ganyan eh. Basta puro ganyan ang mga krimen. Samantala ngayon, yan, katulad ng riding in tandem na gumurgor dito sa paid vlogger, okay, andyan pa ba ako? Okay, akala ko nawala na ako. So mga kababayan, tapos yung mga bangagan, mga dilawan, galit na galit dahil tinawag silang unggoy. Alright? Tinawag silang unggoy ng China. Ulitin ko, hindi po buong Pilipino ang tinawag na unggoy ng China, yung mga politiko lang. Alright? 3 karit ni kamatayan, ano sabi ni Palangga? 3 karit ni kamatayan ang nakaumang nasa mga bangag na nilalang. Yeah, kaya, you know, ako masasabi ko na I'm very proud na hindi ako nagpasakop sa mga bangag. Pwede sana ako magkaroon ng milyon-milyon o baka bilyon pa kung ako'y nakipagsabwatan sa kanila. Pero pinili kong mamuhay ng patas. Okay? Na kahit naghihirap sa pagbabayad ng kotse monthly, okay lang. Ang importante, hindi hawak sa liig yung buhay mo. Hindi yung sila, may mga brand new cars, di ba? Ayun, binaril sa Julo. Dahil di nga natin alam, nagkaonsehan. Napakinabangan ba niya yung ilong niya? Yes, for a while. Di ba? Napakinabangan ba niya yung kotse niya? Yes, for a while. Yung mga binayad sa kanya? Yes, pantawid gutom. Pero nagkaroon ba siya ng disenteng buhay? Wala. Malayo pa sana ang kanyang babiyahiin sa buhay niya. Di ba? Wala pa siyang anak, di ba? At least tayo, okay? Ako, like ko naman sinasabi, kinukwento ko yan sa inyo, lola na ako, okay? Malalaki na yung chikiting ko, kung ano man ang mangyari sa buhay mo, at least fulfilled ka na. Kahit pa paano, I travel the world, nang hindi galing sa kaba ng bayan. Di ba? Yung mga ganon, patipid-tipid lang, shout out dyan sa mga taga-Austria, na lagi nang lilibre ng masasarap na pagkain. Di ba? So, masarap mabuhay nang hindi kahawak sa liig. Yun lang ang pagkakaiba ko sa kanila. Okay? Ako nakatutok sa ulo. Ulo ng mga kawatan. Ulo ng pagnanakaw. Kaya nga ang nagiging kabayaran noon ay mga pagtatanim ng kaso ng mga bangag. Kasi gigil na gigil sila sa ating mga expose. Di ba? Tapos ngayon, nakita ninyo ang bayan ninyo. Wala nang pinagkabisi-bisihan kundi ang impeachment. Lahat ikukulong. Yes, we can consider Defensor, Jinggoy Estrada, Marcoleta, mga political prisoners na sila at idadagdag pa si Robin Padilla. May subpoena na. Di ba? May subpoena na yung kay Alan Cayetano. Then kay Senator Robin Padilla. Ikukulong lahat. Okay? Ikukulong lahat. Ito yung bangag. Kaya wala silang pakialam magbayad sa kanilang mga paid vloggers kasi hindi naman nila pera yun eh. Sila'y satanas, magaling daw talaga yan magbayad. Basta sumunod ka lang sa kipay niya. Ako lang ang hindi niya napasunod. Diba? Ulitin ko. Ako ang nagtapon sa kanila. Diba? Mayabang ba yun? No. Ang tawag doon, paninindigan. Hindi ako nagpahawak sa putang inang niyang hayop na babaeng yan na sana pumantay din ang mga paa. Kasi hindi yan ang pangarap ko sa atin, Palangga, nung tayo ay nagkakampanya sa hayop na bangag. Akala ko noon, uuwi na ako ng probinsya at magtatanim na lang, mag-garden na lang ako. Di ba sinabi ko? Pero wala na yung lupa na yon, nawala na. Naibenta na. Wala na akong babalikan sa Pilipinas. Di ba? Magtatanim na lang ako sa Spain. Pwede naman ako magtanim o sa Amerika. Ang ganda ng farming namin dito. Di ba? So it's up to you. Pipili ka kung anong landas mo. Maging taw-tauhan ng mga politiko, lalamon ng galing sa kaba ng bayan, o okay lang yung payak na buhay.
Actually, kagagaling ko lang sa isang event, okay, together with my beautiful friends, wonderful people. We talk about life. Okay, pinag-usapan namin to, yung tungkol sa mga patayan. Sabi namin, yung isa kong friend, pinapanood namin yung mga activities ng anak niya na, oh wow, achievement ng kaisa-isa niyang anak, dalawa sila pareho tigi-isang anak. Wow, sabi namin, ano pa ang hihilingin mo sa buhay mo? 'Di ba? Meron kang komportableng buhay, wala nga lang kaming milyon-milyon. 'Di ba? Nabubuhay pa rin kami, paycheck to paycheck. But at least meron kaming what? Meron kaming peace of mind. 'Di ba? Wala kang iisipin na may ano sa may atraso ka dahil may inonse ka na hindi mo na ibigay yung 2.5 million or something like that. 'Di ba? Ang daming pera ng bayan. Yan ang ginagawa ni Lisa Tanas at ng Bangag. 'Di ba, in-expose ko na yan sa inyo? Sa Facebook page pa lang ni Lisa Tanas, 5 million na ang gastos niya a month. Yung troll farm niya, yung chumup-chup kay Katie, yung nagchupa-chuchup, na itinalaga nilang special envoy somewhere there. 'Di ba? Yun ang binabayaran ni Satanas. Yes, Ana, decent living, normal living, may dignidad. 'Di ba? Mahirap na pumasok ka sa sindikato, parang di naman kayo nanonood ng mga series dyan, katulad ni Griselda, yung mga kartel-kartel na yan. Ano nangyayari dyan? Nag-uonsehan, nagpapatayan. Inonse ni ganito, nagaganyan. Ganun kasi yung sindikato eh. Kaya, ba't ako papasok sa ganyang buhay na sindikato? 'Di ba? Nabubuhay ka nang hindi mo alam yung kasama mo ngayon. Akala niyo magkasama kayo, team kayo laban sa mga Duterte dahil inuutusan kayo maging synchronize sa inyong mga laban. Later on, maggugurguran kayo dahil yung namatay, hindi pala binigay yung parte mo. Alam nyo, kaya wag kayong okay lang mangarap tayo na magkaroon ng maayos na buhay. Pero yung papasok po kayo sa sindikato, papasok kayo sa gobyerno para magnakaw, may balik yan. Alam mo si Lisa Tanas, si Bangag? Yung mga ninakaw na mga hayop na yan, later on, babawiin natin yan. Hindi lang natin alam kung kailan. Okay? Later on, pumantay ang paa ng mga yan dahil sa sobrang ang dami nilang bisyo, baka bumulagta. Di ba dati si Lisa Tanas, muntik nang matumba doon sa natapilok siya. O kung dapasa doon, basag ang basag ang bungo niya, di ba? Ang saya-saya sana, buti na nakahawid sa kay Bangag. Di ba? Alam nyo, hindi natin hawak ang buhay natin. Yan ang katotohanan. Anytime, pwede kang magurgur. Kahit nasa CR ka lang, pwede ka magurgur. Atakihin ka dahil nasobra ka ng kalalamon sa nakaw sa bayan. Na-aksidente ka. Like ngayon, merong basketball player. Ngayong araw, na-aksidente. Gurgur. Bata-bata pa, 28 years old. Kaya, piliin yung mamuhay ng marangal. Okay? Piliin yung mamuhay sa tama. Hindi yung hahawakan ka sa liig, katulad ni Erich Sylvester. 'Di ba? Ang sabi nga ni Senator Alan Cayetano, attack dog siya ni Lacson. Na parang, during the impeachment, nagtitake sila, mag-ano ka na. Sabi ni Senator Alan Cayetano, siguro siyempre, na-observa ni Senator Alan Cayetano, nagtitinginan si Ping Lacson at saka si Erich Sylvester na, sige, ikaw naman magsalita, ganyan. 'Di ba? Itong mga hayop na to na maleta sindikato, alam mo, hindi yan sila forever. May kalalagyan yan sila. Ano man ang kalalagyan nila, alam nyo, kaya nga ako yung mga may nagsasabi sa akin, na yan, ganito ma'am, grabe ka tirahin ng hayop na yan, ganyan. Ang sabi ko lang, hayaan mo siya. Hindi naman totoo yan. Okay? Hayaan mo siya magpakalat ng kasinungalingan, may balik din yan. Yan ang sinabi ko. Hindi ako gaganti. Tignan mo. Alam nyo, totoo yan. Huwag niyong ilagay ang batas sa kamay ninyo. Hayaan nyo may mga taong who knows, nagaganti na hindi natin kakilala dahil may ginawan pala ng atraso. Ito ngayon ang nangyayari sa kanila. Alam nyo, di ba sinabi ko sa inyo noon, mga kwento-kwento ko sa inyo na sabi ni Marlene, buhay ay weather lang. Marami di ba nang api sa akin growing up. Pero hindi nang api, sinubukan akong apihin. Bulihin ako dahil
yung dila ko matigas bilang Ilongga, ganyan-ganyan. Malambing nga eh, di ba? Or dahil may accent kami na to, ang buto, balato ni Bentungaw balato, waay na nagatindog. I mean, ay naman si Bentungaw. Wala pa ba sagot si Bentungaw? Yung Joto, bala ni Bentungaw. Grabe naman yun, di ba? So anyway, yung lahat ng mga ano yun, halos lahat, hindi man ako gumaganti. Di ba? Nagugurgur na lang sila o inaatake sila sa puso. Ba't ka gaganti? Mas masarap mabuhay ng, sabi ni Marfa Miyaga, natawa ka, mas masarap mabuhay ng wala kang ginugurgur. Mas masarap mabuhay ng wala kang sinasaktan. Ako siya panuntunan ko sa buhay, mga dodong at inday, hindi ako nangunguna sa away. But wag mo lang akong saktan, Jutang Ginines, I'm ready to gurgur. Wag mo lang hawakan yung tenga ko or yung alindog ko, then, ibang story na yan. Right? So far, wala pa namang humahawak ng tenga ko. Kapag may humawak ng tenga ko, edi, you know, let's cross the bridge when we get there, ika nga. So, yun. So, sino kaya yung Boss B na sinasabi nila? May idea ba kayo kung sino si Boss B? Na, hi, Cobra, matutulog ka na. Good night. So, sino kaya ito na, you know, na nagbabayad sa kanila? Ako may idea ako. Alam mo kasi, ang kumukumpas dyan sa mga trolls, si Aida. Okay? Yung marami kasing ampon si Satanas, isa sa ampon niya si Aida. Yan ang kumukumpas, akala nyo tatahi-tahimik lang si Aida. Yan ang mga bumababa ng pondo, nabanggit nga ni Sas dati yan eh. 'Di ba? Yan ang mga nasa likod. Si Aida, si Lorna at si Faye. Ganun yun. Kaya kayo mga bangag vloggers, alam ninyo sa sarili ninyo na kayo ay mga bayad. Tama ka, romantic mo. Nagpa-practice ako sa sagingan dati ng ayoko na lang magyabang kasi baka naman sabihin nyo mayabang ako. Pero ako kasi sa laban ko sa buhay, mapapisikal man, lahat ng sinubukan akong itumba, sila muna tinumba ko nung bata ko. Suntukan lang naman yun. Suntukan kayo sa school, suntukan kayo sa pilapil, mga ganyan. Right? Aha. Ano sabi dito? Basahin nga natin dito. Awit. Hermes Patis. Awit, ano to? Chapter 90 ba? Verse 10. Tama ba yung pagbasa ko? Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay umaabot ng 70 taon. O kung dahil sa lakas ay 80 taon man, gayon pa man ang mga ito'y puno ng paghihirap at kalungkutan, mabilis itong lumipas at kami lumilipad na parang hangin. Genesis chapter 6, chapter 6, verse 3, at sinabi ng Panginoon, hindi mananatili ang aking espiritu sa tao magpakailanman sapagkat siya ay laman lamang. Ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga araw ng tao ay tinakda ang parang lahat tayo magugurgur. Ate, tama ba yung understanding ko? Ganun nga. Aha, si Botete, si Boss B daw ay si Botete. So, Boss Budol, sabi ni Zara Lina, barkadahan, okay. Pwede rin, no? But ganun pa man, mahirap talaga, okay, katulad dito ni Mary Joy. Troll ka ba, Mary Joy? Anong inimbento ko? Sige nga, Mary Joy. Mary Joy! Ano pala niya? Mary Joy. Marge, mo, malabo mata ko. Marjoline De Jesus, nag-invento ka na naman. Utak, tungaw, ka rin ba? So, katulad niyan, okay, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Ano bang invention ni Bangag? Yung magsingot? Nag-invento ng mga paraphernalias para sumingot? Yung ba yun? Right?
So kayo, nung una yung narinig na may ginorgor na katulad ng ganong tao, anong naramdaman nyo? Ano yung unang reaction nyo? Pwede nyo ko bang marinig? Nung nalaman nyo na yung bangag vlogger ay ano ang naramdaman ninyo? Boss Butod, yeah. Si Boss Butod, pwede rin. Boss B. Anong naramdaman nyo noong may nagorgor siya? Grabe, oh. Well, tapos na kwento niya. End of story. Tapos na yung pagpapakalat niya ng kasinungalingan. Right? At sana hindi na siya pamarisan. Pero hindi eh. Patuloy pa rin na nagpapakalat ang kasinungalingan ng mga pangit na bangag vloggers. Right? Nakarton na siya, sabi ni Ma'am Master Zaga. Nakarton na siya. Nauna siyang nakarton. 24 years old. At si PRRD, may nabasa ako, naka-aircon, kahit pa paano maayos doon, di ba? Buhay. At patuloy na lumalaban. At si PRRD, well, you know, it's actually hindi dapat natin i-compare kasi walang comparison. Isa lang siyang basura. Di ba? Isa lang siyang basura na naanod na. At sana, ako naman, kasi itong mga bangag vloggers na ito, kapit sa patalim sila eh. Actually, biktima din sila sa kahirapan siguro, pero dapat hindi sila nagpapagamit. Kung mayroon man sanang pumantay ang mga paa, hindi itong mga bangag vloggers. Dapat yung amo nila. Dahil sila yung mga amo nila, yun yung mga nagdanakaw eh. Siya na nasa carton, 6 feet. May mga burol-burol na ba? At mayroon pa pala daw picture kasama si Virus. Nagbigay na ba ng kondo ng simpatsya si Virus? O nakita ninyo? Alam nyo, hindi yan sila nakikipagkita kay Virus kung hindi yan inuutusan ni Satanas. Paano naman sila magka-access kay Virus? O, merong kumukumpas sa kanila yung boss B nila. Okay, si Aida. 'Di ba? Si Aida, si Lorna at si Faye. Yung si Aida na 'yan, grabe 'yan kaya darating din ang panahon na ipapasuka sa kanya lahat. 'Di ba? Aida Lu. Ang daming pinaaral ni Satanas ha, ng pera ng bayan. Oh, hindi na natin mababawi yung natutunan nila, pero yung mga pera na ninakaw nila, pwede pa nating mabawi 'yan. Yes, may script talaga sila. But ganun pa man, doon sa mga bangagers, sabi ko nga, you know, gagawin daw Santa Alicia, sabi ni Kish Roda, gagawin ni Virus na Santa Alicia. Si Tori, may picture din sila. O, kita mo? Oh. Hindi yan makaka-penetrate kung walang kumukumpas sa kanila. Alam na alam natin yan. Ano daw? Galit na galit, sabi ni Nonol, ma'am, galit na galit si Raffy Tulfo sa'yo. Bakit po? Raffy Tulfo? Meron bang bago? Baka si Ben Tungaw. Sabi ni Casey, si extremely rich Aida. Mayroon bang bago si Raffy? Baka si Ben Tungaw yung sinasabi mo palangga. Yeah, nagjajatayan sila sa pera. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyong mabuhay ng may peace of mind, huwag kayong pumasok sa sindikato. Kahit anong klaseng sindikato. Kahit sa trabaho ninyo, na hindi naman pang gobyerno, huwag kayong pumasok sa illegal na gawain. Kung gusto niyo mabuhay ng matiwasay, at least taas no kayo na wala kayong ninakaw. Kaya ako taas no ako sa inyo. Oh. Taas noo tayo na wala tayong ninanakaw ni piso sa kaban ng bayan. Sabi ko nga, kung ako'y nagpatuta lang sa kanila, Diyos ko po, ang yaman-yaman ko na ngayon. So sana, Diyos ko siguro, ba't hindi naman ako mahilig sa alahas? Di ba? Meron tayo konti. So sana, nakikita nyo na yung mga diamante kumikinang galing sa kaban ng bayan. Oh. Tapos, si Bentongaw yun, sabi ni Zorro. So, ngayon, gusto nilang, kumbaga, synchronize sila na ibibinta kay Sara dahil si Sara daw ang huling tinapik.
Alam nyo, pagbigyan natin yung kanilang narrative. Okay? Kung wag nang example si Sarah, kung dahil si Tarpulano. Si Tarpulano, kung gusto magpapatay magpagurgor ni Tarpulano, bakit niya ipapagurgor yung ganyang klaseng tungaw? Walang kwentang nilalang sa lipunan. Ang ipapagurgor ni Tarpulano, yung pinakakalaban ng bayan. 'Di ba? Yung puno. Kunyari, si Trillanes, nagkaaway ni Tarpulano. Tapos si Trillanes, kung ano man kasinungalingan, buhay pa siya. Diba? Even ang panahon ni PRRD, kung ang isang Tarpulano ay manggugurgur katulad nila Bangag, matagal na yan. Dapat si Dilima, gurgur na yan. Si Trillanes, gurgur na yan. Right? Yes, hindi nga siya vlogger, hindi nga siya political vlogger. Paid, ano siya, propagandista at, disinformation peddler. Okay? Peddler siya ng kasinungalingan. Yes, Per Lazo. Okay, Zara. Okay. Anyway, mga palangga, I hope, hindi ako masyado nakabasa ng news kasi kararating-rating lang natin ng mga eksena natin, di ba? Pero ang importante na maintain ko yung 1,200 calorie intake ko. Nakain ko lahat. Nakain ko na konting mga 3 spoonful of pasta. Nakain tayo ng steak, mga 4 ounces. Basta nakain tayo ng kasaba, lahat nakain ko. Yun lang ang maganda sa diet ko palangga kasi hindi mo i-deprive ang sarili mo. If you want to try calorie deficit diet, it's really good as long as may determination ka. Kaya tuloy-tuloy lang natin, tuloy-tuloy lang ang pakikipaglaban natin. Basta nasa panig tayo ng bayan, panig tayo ng batas, panig tayo ng katotohanan, hindi tayo panig ng mga demonyo katulad ng mga bangag, pasasaan ba? Diba? Pasasaan ba't maipapanalo din natin ang bayan? Yes, Ami, nakita mo ba yan? Magpa-shape-shape na lang ang lola mo. Diba? Nagbibina. Dati parang ganun yung mukha ko ngayon, nagbibinang konti. Although may konti pang tamol-mol. Anyway, thank you, Zoro Gorgor. May nag-gorgor ka ba today? Nakakota ba tayo? Anyway, thank you very much. Barkadahan forever, worldwide. I'll see you again later. Mga palangga, sa mga bangag na mga trolls, pag-isip-isipan nyo na baka kayo na isusunod ng amo nyo.